Magandang umaga. Narito po kami ang Makabayang Black. Ako po si Antonio Tino ng Teachers Party List. Ako po si Representative Renico ng Kabataan Party List. At in behalf of Gabriela Women's Party, Ako si Emily Jesus, former congresswoman at ngayon ay kasalukuyang chairperson ng Gabriela Women's Party. okay. Narito po kami ngayon upang formal na mag-submit ng isang sulat requesting and urging the ICI to investigate thoroughly yung mga pinakahuling aligasyon at statement. Una, ni former Rep. Zaldico at pangalawa, ni former DPWH Secretary Yusek Bernardo. No? Sa partikular, yung kanilang mga aligasyon na ang presidente na mismo, si Bongbong Marcos Jr., ang nag-utos na maglagay ng insertions at tumanggap ng kickback mula sa mga insertions na ito sa 2025 budget. Napakaseryosong aligasyon po nito, and for the first time, direktang tinuturo na po ang Pangulo na may direct involvement sa corruption na ito. Maraming mga ibang personahe na binanggit, no? Kabilang si former Executive Secretary Bersamin, si former DBM Secretary Pangandaman, iba't ibang mga USEC. Ang pinaka-recent na binanggit, Department of Justice Undersecretary Jojo Cadiz, no? Na sa salaysa sa pinakahuling statement ni Zaldico ay siya ang bagman o tumanggap ng pera para sa Pangulo. At sa alam namin, itong si Jojo Cadiz ay may mahabang kasaysayan na with the President. No? Nung senador pa si Pangulo ay staff na siya. Chief of Staff, in fact, ni President, no? When he was still Senator. So, seryoso po ang mga aligasyon na ito. Alam natin, wala sa bansa si Zaldico, pero nandyan si Yusek Bernardo. At nandyan yung iba pang mga matataas na opisyal na napakalapit na sa Pangulo. No? Hindi pa napapatawag ng alinmang body, whether it's the Blue Ribbon Committee or the House. Kaya nandito ang ICI. No? At tingin natin, kailangang ipakita niya na tunay na independent ang komisyon na ito, na kahit Malacanang na mismo at presidente na mismo ang sangkot, no, sa mga aligasyon, kailangang imbestigahan ito. Sir, pero as per the ICI kasi, ang isang video statement to be considered as an evidence, kailangan untampered siya or parang dapat nasa ilalim siya ng sworn statement. So, kaya hindi rin siya ma-consider din ng ICI to be an evidence. So, ano po yung sa tingin niyo dito? Narito si Yusek Bernardo. According to Senator Ping Lacson, the chair of the Blue Ribbon Committee, meron siyang statement, di ba? Sabi pa nga niya, a handwritten statement that Senator Lacson then submitted to the President. No? So, Yusek Bernardo is just here. Alam natin si Zaldico is not here. Okay, fine. No? Hamon pa sa administration ngayon na mapabalik siya rito. Pero Yusek Bernardo, nandyan lang yan. No? And alam ko nga, dapat may schedule na siya na humarap dito sa ICI, pero hindi na tuloy. No? Ngayon, panawagan natin sa ICI ay kagyat na i-schedule na ang pagharap ni Yusek Bernardo at kailangan kasama sa imbestigahan yung mga latest na revelations. So far, unfortunately, kay Senator Lacson pa lang natin naririnig yung mga sinabi raw ni Yusek Bernardo directly implicating Executive Secretary Bersamin, yung na inutos daw ng Pangulo yung insertions, tapos very detailed yung kwento, di ba, na siya mismo ang naghatid ng payoff sa Diamond Hotel using an armored car, tapos miniting si Yusek Olaybar
nagpalitan sila ng armored car. Very detailed po yung account, but this is all according to what Senator Ping Lacson shared or wanted to share. No, so kaya napakahalaga po na direktang marinig ang sworn testimony ni Yusek Bernardo. Otherwise, ang concern natin, ngayong nasa Malacanang na at Pangulo na mismo ang natutumbok, ay biglang nawawala na ng gana na magtuloy ng investigasyon, whether it's the Blue Ribbon Committee or others. Kaya nga hamon nito sa ICI, ituloy nyo. Dahil sabi nga, lahat ng sangkot dapat managot. And let me point out, maraming nagdi-discredit sa mga statements ni Zaldico dahil nga video statements at hindi sinumpaan and so on and so forth. Pero ang hindi matatakasan ay yung mga latest statements ni Yusek Bernardo corroborate and confirm the substance of what Zaldico is saying. Namely, na nag-utos ang presidente ng 100 billion in insertions at nagbigay sila ng kickback, no, sa Malacanang. Sir, bottom line, do you want the ICI to investigate the president? Yes, ultimately, kung siya ang natuturo, di ba, ang panawagan ng mamamayan, lahat ng sangkot dapat managot. Ngayon, sangkot na pati ang Pangulo. Papasapina, ganun. Titigil ba ang investigasyon ngayong at magko-cover up na ngayong nasa sangkot na ang Pangulo? Ibig sabihin, pasapina si President. How do you envision the ICI doing that based on... Well, let's What take it legal step by basis? step. Una muna, kaya nga, si Zaldico, the government has all the resources to bring him back here. Si Pangulo, ang reaction niya dun sa allegations ni Zaldico, di ba, sabi niya, umuwi ka muna rito, tapos sasagutin ko ang mga allegation mo. No? Sa totoo lang, medyo mapanlin lang yung sagot na yun ng Pangulo. Ang dating, kala mo, walang tinatago. Pero sa aktual, presidente siya ng Pilipinas. Hindi lang, kumbaga kaya niya, he has all the resources of government to make sure that Zaldico returns, is brought back to the Philippines. No, hindi makasasapat na hahamunin lang niya na bumalik si Zaldico. It's not up to Zaldico. He is the president of the Philippines. Sir, and also to the two representatives, ano po masasabi niyo so far sa investigasyon na ginagawa ng ICI? Maraming nagtutunan sa relevance nito. Kamusta po yung mga so far na ihain nila sa ombudsman? And then yung issue pa rin ng transparency kasi until now wala pa rin puro executive sessions pa rin, wala pang live stream. Right now, may nakikita tayong disconnect doon sa gustong nakikita ng taong bayan na proseso ng pagpapanagot at ang role po ng Independent Commission on Infrastructure. Ang pinakamalaking balakid niya ay ang hindi pag-live stream ng kanyang mga hearings. Siyempre, we are aware na may ganong commitment. Pero habang merong nandyan yung regulation na kailangan ng consent ng sinumang sasalang sa hearing na siya ay magko-consent sa live streaming, on paper lang ang commitment na may live streaming na totoo. Dahil ano bang inaasahan natin, no? Gugustuhin ng masasalang na hindi ito ma-live stream. May paprotektahang reputasyon, may kung ano mang ayaw sabihin na gagamitin sa kanya against him later on. So, nasa sa atin, no, na kung totoo ang gustong mangyaring involved ang publiko sa pagpapanagot, kailangang i-rethink yung existing guidelines on live streaming ng Independent Commission on Infrastructure. And siguro, ang additional lang po sa mga nababanggit na mga questions, no, may sa executive order creating the Independent Commission on Infrastructure mandate noon, no, that they can on complaint or motu proprio hear, investigate, receive, gather, evaluate evidence, etc. So syempre may pag-value tayo na ang evidence meron niyang procedure para siya ay ma-admit, no, formally. Pero may kapangyarihan ng ICI, no, na motu proprio kung anumang ang mga aligasyon, kung anumang mga discussion na nangyayari tungkol sa
katiwalian in infrastructure, kayang-kaya niyang investigan on its own. Walang nagpipigil sa kanila na by itself, no, look at the claims of former Representative Zaldico. And now more than ever, important na gawin yon. Dahil may maaasahan ba tayong matinong paper trail sa lahat ng mga nangyayari? May mga officials na nagte-testify na karamihan ng nangyayaring katiwalian, nangyayari yan, no, beyond the confines of the proper procedure. Patago, no? Ano pang sinabi ng sumasalang sa Senate Blue Ribbon Committee hearings? 100% ng government contracts that's pre-arranged, luto, kumbaga. No, hindi po natin makikita sa papel or will be hard pressed to find, no, yung ganong klaseng evidence. So ICI will have to take the next step, no, further steps para maimbestigahan yung whole scope ng katiwalian, no. And so kailangan hindi lang mag-stick doon sa therefore dapat verified, therefore under oath. Kung totoong independent ang Independent Commission on Infrastructure, kailangan niyang mag-go beyond ng mga kakayahan niya para maimbestigahan ang katiwalian. Dagdag ko na lang siguro, ang diwa ng pagpa-file ng letter of request na ito sa ICI ay hamon. Kasi the spirit of pushing, no, mula ito sa tinig ng mamamayan. Kasi grabe na buhay na buhay ang mga karanasan ng taong bayan doon sa impact noong mga pinagagawa nilang pangumurakot. Kumbaga hindi malayo sa sikmura. Kaya kailangan magkaroon talaga ng kilos at ang sigaw na hindi empty, no? Hindi hungkag yung panawagang lahat ng sangkot ay dapat managot. I think that's where, no? Yan yung hinihinging hustisya ng mamamayan na naapektuhan ng baha, naapektuhan ng buyang-iyang na building, nagtayo na sa pagdamakmak ng mga health center, wala namang doktor, mga karsadang bako-bako na lahat yun, kinurakot na. Kaya ang mamamayan, ramdam nila hindi ito malayo sa kanilang buhay. Kaya yung ingay ay dapat pakinggan at maging daan ang ICI. Hinahamon namin ang ICI na gawin nila ang nararapat. Sige, sir. Okay. So ang kagyat na request, panawagan at hamon natin sa ICI ay immediately patawag si Yusek Bernardo. No? At dinggin yung mga statements niya kaugnay sa role ng presidente at ng Malacanang. No? The administration is facing a dilemma with regard to the testimony of Yusek Bernardo. On the one hand, alam natin parang siya ang star witness sa flood control issue na ito. Dahil largely yung mga kasong sinasampa na ng gobyerno sa iba't ibang mga opisyal nakabatay sa mga sinabi niya. Di ba? So on the one hand, malinaw, star witness, very credible. Ngayon meron kang Zaldico at kita natin tinuturo niya ang Malacanang at ang presidente at talagang ang daming naglalabasan, naghahanap ng mga butas at dinidiscredit yung laman ng sinasabi niya ni Zaldico. Unfortunately for Malacanang, and in fairness to Yusek Bernardo, hindi niya tinatago or binabahagi rin niya yung nalalaman niya tungkol sa role ng Malacanang, including the president. So kasama sa testimonya niya ito. Diba? So, kaya po, ang punto, sige, i-discredit niyo si Zaldico. Pero paano po, kung paniniwalaan natin si Yusek Bernardo sa ibang mga opisyal, paano na ngayon? Na ang tinuturo niya na ay presidente mismo at executive secretary, mga Yusek, and so on and so forth. Diba? So kaya ang immediate na hamon natin yung dapat nakaschedule na si Yusek Bernardo dito, kailangan makaharap na siya sa ICI at kailangan unahin yung mga bagong statement niya na up to now we only hear it through Senator Lacson. Parang he's being
Ano ba yan? Bakit hindi nilalabas? Parang may gatekeeping na nangyayari sa latest revelations ni Sir, Calvi, are you suggesting Yusek na Bernardo. yung next hearing ni Yusek Bernardo ay dapat live stream and not for executive session? Yeah, sige. Oh. Oh, yes po. Oo, dapat po ay nakaharap siya at nasusubaybayan ng taong bayan ang lahat ng sinasabi niya. And also, kitang-kita natin yung mga limitasyon ng rules on live streaming ng ICI ngayon, no? Dahil sabi, kung mag-request yung resource person ng executive session, ibibigay right now. Di ba parang gano'n na nangyari? And the other day, lahat ng mga congressman na nandito ngayon, syempre magre-request sila ng executive So sir, sa session. madaling sabi, pinaparipasan ninyo yung mga guidelines sa ICI, tanggalin yung option na executive session. Yes po. Oo, yun po ang ating panawagan, no? Pag sinabi nating live stream, no, hindi dapat selective yung pagiging live stream niya. No, we have seen other commissions in history na open to the public, no? The Agrava Commission that investigated yung death and assassination ni Senator Benigno Aquino, ganun po nangyari, open to the public. Why can't this be similarly open to the public? Kong Tonchi, just on the aspect of Yusek Bernardo, he was scheduled maybe 2 weeks ago, pero hindi na yun tinuloy because ang sabi is, yung affidavits niya is being used for his application for WPP, for witness protection, and therefore is considered confidential. So hindi na, as per ICI, he will not be called or subpoenaed anymore because of his application. Your comment on that kind of limitation? Well, that sounds convenient, no? At may mabilis ang mga developments at ang latest development, may mga bagong ibinunyag si Yusek Bernardo, at least according to Senator Ping Lacson, di ba? Oh, may bago siyang mga ibinunyag at ngayon, mas pabigat dahil Malacanang na and no less than the President. According to Bernardo, sa buong paniniwala niya, inutos ng Presidente. Kaya siya sumunod, di ba? At kaya siya nag-insert. Hindi naman, Yusek Bernardo obviously was not born yesterday. Hindi naman basta-basta mauuto lang yan ng mga, mga totoy, mga utusan, no, mga bagman, mga errand boy, para mag-insert ng gano'n at magbayad ng napakalaking kickback unless talagang kumbinsido siya na galing ito sa pinakataas. Kong Tonchi, No? sorry, for soundbite purposes, can you lay it down from Yusek Bernardo, paano nakakyat kay Presidente? Well, again, ang problema dito, all of what we know is what Senator Lacson was willing to share with the public through his interpellation. Nag-interpellate nga lang siya, di ba, sa budget. So, kahit yung manner of disclosure ng mga nalalaman ni Yusek Bernardo ay very irregular, no? Oh, and piecemeal and gate-kept, curated, no? Kailangang marinig natin ano ba talaga yung buong nalalaman ni Yusek Bernardo. So, ano ba ang nalalaman natin? Sinabi ni Yusek Bernardo na utos sa kanya, ang pinakamataas na opisyal na nabanggit niya ay si Executive Secretary Bersamin, no, na nagsabi sa kanya, we will take care of the insertions, di ba? Yung 100 billion pesos na insertions. So, ayon kay Yusek Bernardo, utos ng Presidente dumaan sa Executive Secretary at trumabaho ang mga Yusek. Dalawang Yusek, si Trajib Olayvar ng DepEd at saka si Yusek Bersamin na PLLO na apo ni Executive Secretary Bersamin. No? So, tiniyak niya yung insertions and then afterwards, nagbigay siya ng kickback. All in all, sabi niya, worth 8 billion pesos. Di ba? Out of insertions worth 51 billion pesos.
So what's your opinion dun sa others are saying that why would the president allow the 100 billion insertions in the PICAM when he himself can put it in the DBM or in the NEP? Okay. Again, okay, buti tinanong mo yan. No? So, bakit? Meron ng NEP, bakit magkakaroon pa ng insertions? Marami nagsasabi, kaya nga hindi ka panipaniwala yan. First of all, according to Senator Lacson himself, nandun talaga yung mga insertions. Di ba? Okay, so, confirm. That's one level of confirmation. Ngayon, bakit iutos ng presidente na mag-insert dahil sa kanya na ang NEP? The simple answer for me is because he can. No? Meron na siyang insertion sa NEP, pwede ka pang magpasok ng dagdag eh. So, inutos niya. That's not a problem. No, yung isa pang sinasite, kahit ni na Senator Lacson, may nakita kami na yung mga list of insertions, merong vinito ang presidente. That's true. Pero si Senator Lacson din nagsabi, 3 lang yung nakita nila na vetoed items out of a total of, binilag namin yung insertions, 643 items yon. 643 projects were inserted. 3 lang ang vinito. Sapat na bang batayon yun para sabihin? Therefore, walang kinalaman ng presidente dito dahil nag-veto siya. 3 lang yung vinito out of 643. No? So, kaya nga ako, parang ang mas lumalabas dito, certain parties seem to be more interested in rationalizing or covering up the latest testimony of Bernardo and Zaldico. Mas interesado sila na depensahan o pagtakpan ang Pangulo, gayong natuturo na siya ng 2 susing tao na nagko-confirm sa isa't isa. So, the president himself is the one who created the ICI. And on the other hand, Executive Secretary Lucas Bersamin is, as you all know, a former Chief Justice. And most of the key members of the ICI are from the judiciary. So are you confident that the ICI can invoke its independence? Investigate it. Well, yan nga ang hamon ngayon. Oo. Kaya nga nandito yung Makabayan, one of the push na pwede namin talagang ipakita rin sa mamamayan, ma-expose sila pag hindi nila ginawa rin yung inaasahan ng mamamayan. Kasi at this point ka, tulad ng binanggit, yung una, kung nga nagtataka bakit ang media hindi umaangal dun sa media, dun sa live stream. Siya lang yun. Mali yan, mali. Sorry. sabi nga sa Korea, ano nga yun? Ano nga yung sorry sa Korea? Siya alam niya. Anyway, ano naman yun? Parang usapang galing ito sa baba, sa ground. Sige, papaliwanag pa rin natin sa ground. Kasi yun yung mga tanong na nakukuha namin. Katulad din yung mga tanong ng mamamayan na, putya, ramdam na nga natin, ang dami-dami sa kanila kasi yung proseso mahirap isa-isahin, pero dapat, kaya nga may ICI, Independent Commission on Infrastructure. Pero malinaw din na ang infrastructure, nagsimula lang yan sa flood control. Pero nakita nung masa nakita nila, yun ang mga naririnig namin sa ground. Yung kaugnay ng, sundamakmak na mga buildings, na mga white elephants. Ilan dito yung naibulsa, mula noong 2025 na budget. Kaya hamon, the spirit of this request is to challenge the ICI. Sangayon po ako sa sinabi ni Rep. Emmy, hamon talaga ito sa ICI. Kailangang ipakita ang kanyang independence, buhusgahan siya ng taong bayan, ng publiko. At kung hindi ituloy ang investigasyon hanggang sa Malacanang at sa presidente, alam na natin, in the end, walang credibility at cover up ang
nangyayari at ang magiging trabaho ng ICI kung hindi action na ito. Congressman, question po ngayong umaga ng palasyo yung consistency ng video ni Congressman Zaldico. Even the public question yung tampered or AI video, especially yung part 4, yung video ni Zaldico. Reaction niyo po tungkol dito? Para sa amin, ang pinaka mahalagang indikasyon na may laman yung mga statements ni Zaldico ay una, yung corroboration ni Yusek Bernardo. No? So, yes, yung kay Zaldico, video statements, pero si Yusek Bernardo nandito at sabi ko nga, in fact, key witness ng gobyerno, no? Na pinagbabatayan ng pagsasampa ng kaso sa maraming mga opisyal. No? So, corroboration. Kahit si Senator Ping Lacson, tinatanggap niya yun eh. Di ba? Sabi niya, yung sa 100 billion na insertions, totoo yun. Of the 100 billion pesos, hinawakan ni Yusek Bernardo yung 51 billion of the insertions at nagbigay siya ng kickback. So may corroboration. Una yun. Pangalawa, Malacanang mismo. Apparently, may corroboration. Bakit? Dahil it was only after Zaldico's video statement na may immediate effect. Sinibak si E.S. Bersamin, sinibak si Secretary Pangandaman. Let me note na sa lahat ng mga nagsalita so far, mga witnesses and so on, mga whistleblowers and so on, wala pa pong nagbabanggit kay Secretary Pangandaman ng DBM. So only Zaldico. Diba kahit si Yusek Bernardo, sa mga pagharap niya sa Senado, ang binabanggit niya si E.S. Bersamin. No? Si Zaldico lang ang nagbanggit kay Secretary Pangandaman. Sa kanyang unang salaysay, sabi niya, siya ang kumausap kay Zaldico, di ba? Sinabihan, sabi ng Pangulo, yung 100 billion insertions. So si Zaldico lang ang nagbanggit ng pangalan ni Secretary Pangandaman. Kita natin, may immediate effect. Sinibak kagad. No? So, at hanggang ngayon, hindi pa walang anumang opisyal na paliwanag ang Pangulo mismo, ang Malacanang, kung bakit ba talaga sila sinibak. Yung palang maki-question na natin bakit sabi ni Claire Castro, let's leave it at that, di ba? Huwag na kayo magtanong. Sabi ng Pangulo, nag-usap sila ni Bersamin at sabi nila, we agreed to keep it among ourselves. Yung reasons kung bakit siya sinibak. Bakit ganoon? The public has the right to know kung bakit sinibak ang dalawang pinakamalapit at pinakamahalagang membro ng gabinete ng Pangulo, lalo pa at may kinalaman ito sa corruption. No? So, otherwise, iniisip natin, bakit hindi nyo isira sa publiko, may usapan o negosasyon na nangyayari dyan.